sa unahan. Marami pang ano. Maganda yung sa unahan kasi sasaluhin yung blessing. Di ba? Pag nasa huli, medyo tira-tira na lang yun eh. Hallelujah. Ayun po, Panginoon. Palakpakan nun natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, sa panguna ng iyong banal na Espiritu at sa pangalan ni Jesus, lumalapit po kami sa trono ng iyong biyaya ngayong gabi. Lord, we humble ourselves before you that we are nothing, Lord. At sa mga oras na ito, kung may nasumpungan po kayong karumihan sa aming puso, sa aming isip, Lord, linisin mo kami sa pamagitan ng iyong banal na dugo. Holy Spirit, minister to us tonight. Hallelujah. Thank you, Lord. Speak to us, Lord, to your word. Hallelujah. Marami pong salamat sa iyong ginagawa, dakila pang gagawin sa bawat isa sa amin. Lord, we expect great from you, Lord, tonight. Hallelujah. 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 Punuin mo kami ng iyong mga salita ngayong gabi. Lord, we pray for the nation Israel, Lord, that you're going to bless this nation. Dinala mo kami sa bansang Israel, Lord, with a purpose. Para pagpalain at panalangin, Panginoon, ng bansang Israel. And we pray, Lord, na naway magawa namin, Panginoon, ang pinapagawa niyo sa amin habang narito kami sa bansang Israel. Nauwi po kami, Panginoon, na punong-puno ng pagpapala dahil nagawa namin ang misyon, Panginoon, namin sa bansang Israel. And we pray, Lord, na hindi lamang, Panginoon, ang ilan, kundi ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay makakaranas at maipadamuan mo at mailagay mo sa bawat isa, O God, sa bawat puso namin, na ang layunin namin sa bansang Israel ay maganap po namin. At sa mga oras na ito, bless your word, Lord. Itago mo sa likod ng iyong cross ang iyong lingkod na kayo ang makita at kayo ang maluwalhati. Sa iyo namin po inaalay ang mataas lamang na papuri ngayong gabi. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayong lahat po ay makaupo na. Ang topic po natin ngayong gabi is about prayer. Pananalangin. Prayer is one of the foundational practices in the Christian life. Ito yung pundasyon ng isang Kristiyano, and yet, ito po yung nakakaligtaan ng marami. Hello? Hello? At marami po ang nakakaligtaan nito. Kahit tayo mga Kristiyano, especially tayong mga nagtatrabaho sa Israel, paggabi pagod po na tayo, at wala na po tayong time na manalangin man lang sa ating Panginoon. Alam niyo po ba na ang Kristiyano na may weak ang kanilang panalangin, mahina ang kanilang pananalangin, ito po din po ang Kristiyanong mahina ang Christian life. Naniniwala po ba kayo doon? Wala pong lumalalim sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos kung walang pananalangin. Hello? Walang lumalalim sa kanilang pananampalataya at lumalago sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon kung walang panalangin. Sabi ho sa salita ho ng Panginoon sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, pray without ceasing. We should have a consistent in our prayer life. Sometimes kasi pag ang panalangin sa atin is sa umpisa, parang, we are challenged. China-challenge tayo na manalangin. Sa umpisa, di ba, todo tayong manalangin. And then later on, namamansin natin na parang
parang paulit-ulit na yata yung aking panalangin. And sometimes, yung taas ng level ng panalangin natin, dahil sa palagi na lang na gano'n ang panalangin natin, tila ba sa huli ay medyo pababa ng pababa yung ating level ng pananalangin. Na instead na pataas ng pataas yung ating antas sa ating pananalangin ay tila bang bumababa. Kapag may dumarating po na problema, isip natin po, wala na bang Diyos? Hindi na ba tayo pinapakinggan ng Diyos? Like po sa mag-asawa po, halimbawa ang asawa mo ay salita ka ng salita at hindi ka pinapakinggan, ano kaya ang magiging resulta kung siya naman ang magsalita sa iyo? At hindi naman din ikaw pakikinggan. Vice versa. Dahil yung pong pananalangin, ayun po ay pagkomunikasyon natin sa Panginoon. And God speak to us through His Word. And sometimes marami po tayo mga napapakinggang salita ng Diyos. And yet yung response natin sa ating panalangin sa Panginoon ay tila ba hindi tayo nag-respond doon sa salita ho ng Diyos. Na tayo kailangan na tayo'y manalangin at makipag-communicate tayo sa ating Panginoon. At minsan magtatanong tayo pag tayo nasa crisis, pag tayo'y sa problema, bakit Panginoon? Sabi nga di ba ni Sister kanina, huwag tayong mag-question, kundi Lord, ano pa ba ang ipapagawa mo? Ano ba ang pagkukulang ko? Rather than questioning God. Amen? Dahil lahat ng bagay sa mundong ito ay may pahintulot ang Diyos. Nako, naniniwala po ba kayo doon? Dahil lahat ng paggagalaw natin ay nakamonitor yan sa Panginoon. Bakit ang ilan po ay isip nila, bakit siya, madali yata yung panalangin niya, ay bilis-bilis yata yung tinutugon ng Diyos. Bakit yata yung panalangin ko, ilang taon na ako, ay wala pa rin sagot? Alam po ba ang isang Kristiyanong hindi nanalangin ay may sakit na anemia? Hello? Na prone na magkaroon ka ng leukemia? Totoo yun. Spiritually. Remember, life is in the blood. Nakon? If you stop on praying, your spiritual life mamamatay. Intindihan nyo? This is our life. Prayer is our life. A prayerless Christian is a powerless Christian. I remember last night, binatest kami ni Sister Grace sabi niya kay Brother Ray demonstration, sabi niya, Brother halika dito, sabi niya, binahawakan yung ganito, yung ganyan, at pinos si Brother Ray na pag ganon, ang bilis, madala si Brother Ray, at saka yung ganon. Pero nung pinainom siya ng panibago ngayon, hindi ako nag-ano ng nagko-commercial. Pero next week siyang speaker natin. Pag inom mo noon, pag gaganunin na, hilahin yung magkabilaan, hindi na siya nadadala. At bakit dito si Brother Ray, hindi na siya nadadala kahit ang bigat ho ni Sister Grace. Alam mo pa, tinesting ko sa aking reliever. Sabi ko, halika lang. Sabi ko sa kanya, tinawakan ko yung ganyan niya. Sige, firstahin mo, wag mo siyang So, ginano niya. Pasukan namin, halika na. Bibilahan tayo? So, ito, dinemonstrate ko siya kanina. So, kagabi, malakas na si Pastor na namin kasi uminom ko Pero I'm sure na next week, i-demonstrate ni Sister Pastor. So, ginanon ko siya. So, talagang bubukas siya. So, ang ginawa ko, may bit-bit ko akong kaunting sobra doon sa ating testing. Pinainom ko siya. Bilang ako sa upo din. Okay. Pinano ko rin siya. Sunod ko, ganun, hindi na niya mabukas. Talaga
panalangin, may lakas ka nga physically, pero spiritually, kung wala tayong tinitake na salita ng Panginoon, wala tayong komunikasyon sa Panginoon, ng source natin ng resistensya ay galing sa Diyos. Paano tayo makagoon sa ating pananampalataya sa Panginoon?